praise God! Isang masaya, maganda at pinagpalang umaga sa buhay po ng bawat isa. Merry Christmas po sa inyong lahat and Happy New Year! Napakabilis na araw, tayo po ay nasa huling linggo na po ng Disyembre. 3 araw na lang at magbabagong taon na. Binabati po muna namin yung mga nanonood sa ating pong Facebook live stream ngayong umaga pong ito. Belated Merry Christmas and Advance Happy New Year po. Sumainyo nawa po ang pagpapala ng Diyos saan man kayong sulok ng Pilipinas, saan man po kayong panig ng mundo. Napakabilis po ng araw, no? Merry po ba ang naging Pasko ng bawat isa? Merry! Kasi unang-una, natagpos natin yung 8 gabi ng simbang gabi natin at napagpala ang buhay ng bawat isa. Nairaos din natin yung ating family day at ang lahat ay nabusog at nag-enjoy. At higit sa lahat, nairaos natin ng maluwalhati ang araw ng Kapaskuhan noong December 25. At ngayon po, sasalubungin na po natin ang taon ng 2026 na nandun yung kanyang pag-iingat, nandun yung biyaya at pagpapala. Imagine, 362 araw ka na nakaupo sa kinauupuan mo. May mga namatay na, may mga naka-ospital. Ikaw nandiyan ka sa kinauupuan mo. Hindi ba dapat palakpakan natin ang Diyos sa ating buhay? Kasi yung 362 araw, hindi yan biro-birong itaguyod. Araw-araw may pagsubok, araw-araw may mga pinagdaraanan tayo. Salamat sa Diyos, siya yung nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? Kaya sa susunod na linggo, kung loloobin po ng Diyos, tayo ay magkikita-kita na sa June 4, 2026. Amen? Sa January 4, 2026 na po. Kaya minsan pa tayo po lahat ay tumayo, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos. At pangungunahan po tayo ni Sister Lani Canasa sa pambungad ng panalangin at ang buong worship team. Yes, oh Jesus. Sa umaga na ito, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinasasalamatan, Panginoon, sapagkat nasa huli na kami, Panginoon, na linggo ng taong 2025, Panginoon, na nandoon na kami yung pinalakas mo, kami yung pinagpala mo, at kami yung pinagtagumpay mo, Panginoon. At patuloy na pasasalamat, Lord God, ang alay lamang namin sa iyo, Panginoon. Yes, oh Jesus. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan, alay sa'yo, sa'yo ang papuri, Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan, alay sa'yo. Sa'yo, narito ang buhay namin. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo pag ika'y kasama. Pag ika'y kasama, o anong ligaya nadarama, may pag-asa, may pag-asa akong nakikita pagkapiling ka.
Pagkapiling Ikaw, narito ang buhay namin. At narito ang buhay ko. Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo narito. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Minsan pa narito, narito ang buhay ko, Panginoon. Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Minsan pa narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Sa Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, ang kaluwalhatian, Panginoon. Ikaw lamang ang aming Panginoon, ang makapangyarihang Diyos sa amin po mga buhay. Panginoon, narito po kami, O God, katulad ng awit, Panginoon. Narito kami, gamitin mo, Panginoon, sa ikalalawak, O God, ng iyong gawain dito sa lupa, O God. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nagpapakumbaba, O God, nagpapalinis sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa aming naisip, nasabi, nagawa, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyo. Ama, patawarin mo ang bawat isa po sa amin upang sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagdulog sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, sa bawat gawain na ganito, God, na ibinibigay mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat, O God, napakabuti mo, Panginoon, sa amin po mga buhay. Tunay nga, Panginoon, sa iyong mga salita, O God, sa Matthew 6:23, Panginoon, 6:33, O God, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga na sa bawat araw, Panginoon, ng aming buhay, ginagabayan mo kami, Panginoon. Patuloy mo kami tinuturuan, O God, na ikaw ang unahin namin, Panginoon, sa aming po mga buhay. Dahil wala namang iba, Panginoon, walang kabuluhan, Panginoon, ng mga bagay na kuminsan, Panginoon, nandoon na naliligaw kami, Panginoon. Salamat, O God, lagi mo kami ibinabalik, Panginoon, sa iyong presensya, O God. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming po mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Sa gawain ito, Panginoon, sa umagang ito, na para sa iyo lamang, Panginoon,
Amin pong dalangin na ikaw po, Diyos, ang patuloy na manguna ito, Panginoon. Balutin mo na yung banal dugo ang lugaring ito. Secure mo, Panginoon, ng iyong mga anghel ang gawain ito, Panginoon. At dalahin po namin na bawat itatayo mo, God, sa umagang ito, ikaw po, Diyos, ang magpapala. Ikaw mangunguna sa kanila. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng katalinuhan, kalakasan, Panginoon, anointing na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil ang gawain ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Inihanda mo ang mga anak mo, Panginoon, sa gawain ito, O God, na para sa iyo lamang. Maging ang magmemensahe, Panginoon, na iyong salita, O God. Dalahin po namin, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na malugod sa kanya, O God. Ikaw maitas, Panginoon, sa kanyang buhay at patuloy mo siyang gamitin, Panginoon, sa gawain mo, Panginoong Jesus. Salamat, O God, napakabuti mo sa mga kapatid po namin na wala pa dito, Panginoon. Dalangin namin ang puso po nila, Panginoon, ay nasa iyo, O God. Ikaw, Panginoon, ang laging uunahin, Panginoon, ng bawat isa na iyong mga anak, Panginoon, na iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Lagi, Panginoon, na maitaas sa amin po mga buhay, O God. Even, Panginoon, yung mga nasa tahanan, O God, na nanonood, Panginoon, sa live stream, Panginoon, sa umagang ito. Alam po namin, Panginoon, na may plano ka, Panginoon, sa kanila po mga buhay. Na hindi lamang sila nanonood, Panginoon, sa kanilang mga internet, sa kanilang cellphone, O God. Alam po namin, Panginoon, na mayroon po kang gagawin, Panginoon, sa kanilang buhay. Mayroon silang mga nais, Panginoon, na may mga pangangailangan sila, Panginoon. Hallelujah, katulad ng kagalingan, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy, Panginoon, na hawakan mo sila, Panginoon. Touch mo sila, Panginoon. At ipagkalaw mo, Panginoon, ang kanilang kagalingan na nagmumula sa iyo, God. Salamat, Panginoon. Alam po namin na ang araw na ito ay hindi masasayang, Panginoon. Ang gawain ito ay hindi masasayang, Panginoon. Dahil ang gawain ito, Panginoon, ay pinagpala mo, binigyan mo ng kapangyarihan ng bawat isa, Panginoon, ang mga nakikinig, Panginoon, ng gawain ito, God, ang mga nanonood, Panginoon, ay pagpapalain mo, Panginoon. Salamat sa 2025, Panginoon. Ito ang huling linggo, Panginoon, ng December, O God. At sa susunod na Sunday, Panginoon, ay bagong taon, Panginoon. Salamat sa mga biyaya, sa pagpapala na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa, sa kalakasan, sa biyaya, sa maraming bagay, Panginoon, na aming pong pinagdaanan. Dalangin po namin, O God, na ikaw po ang laging manguna sa amin. Lagi naming hanapin ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa aming po mga buhay. Kaya, Ama, sa umagang ito, patuloy ka po namin pinupuri, pinasasalamatan. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri sa pangalan ng aming pong Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen po. Blessed Sunday po sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po na sa araw na ito, tayo po'y magsasaya at magdidiwang sapagkat pinagtagumpay po tayo sa taong 2025 ng ating Panginoong Diyos sapagkat nararanasan po natin yung kanyang kabutihan at kadakilaan po sa ating mga buhay. Kaya atin po siyang awitan at purihin po natin ang kanyang pangalan. Kadakilaan na Diyos na hari, aming ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo.
Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ang inalay. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, purihin ka. Jesus, o dahil sa iyong ginawa, Panginoon, dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Jesus, ako sa iyo'y humahangaw. Kamatayan mo, Panginoon. Kamatayan ay hindi alintana. Inako mong lahat ang kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ang inalay. O purihin po natin ang Panginoon. Purihin Jesus, purihin ka, purihin ka. Jesus, o dahil sa iyong ginawa, kami malaya na. Sa iyong ginawa, Jesus, kami malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat ng binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Purihin ka, Jesus, purihin ka, purihin ka. Jesus, so purihin ka, purihin ka. Jesus, purihin ka, purihin ka. Jesus, minsan pa purihin natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus, purihin ka, purihin ka. Jesus, o dahil sa iyong ginawa, Panginoon, dahil sa iyong ginawa, Jesus, kami malaya na. Tinapos mo ang lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, kami malaya na. Tinapos mo ang lahat ng binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang gawa sa aming mga buhay, O God.
Tunay nga, Panginoon, na kulang yung salitang salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord God. Simula January, Lord, hanggang December, Lord, Ikaw yung nag-carry sa amin, Panginoon. Ikaw yung nagbigay sa amin ng kagalakan, ng katagumpayan, yung blessing na nararanasan ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay nanggaling lamang sa iyo, Panginoon. Kaya't marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin sa iyo yung pinakamataas na papuri, Panginoon. Hallelujah, Lord. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan at kabutihan mo'y magpakailanman. So Jesus, Diyos ng kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan at kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan at kabutihan mo'y magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah,
mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kita pa. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakay kailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, o nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos.
naging tapat po kayo sa amin, O Diyos, sa taong 2025. Salamat sa mga answered prayer, favor, at yung momentum ng Thanksgiving nagpapatuloy sa nalalabing araw na natitira. Salamat sa atmosphere of faith at yung hope na nanatili sa aming puso. At salamat po na kayo po ang patuloy na gumagabay sa amin araw-araw. Salamat din sa Banal na Espiritu na sumasama sa amin palagi. Salamat sa tagumpay no nakaraang Pasko, sa pamilya po namin, biological at sa spiritual. Salamat sa buklod ng pagmamahalan. Maging sa aming bansa, sa pamilyang Pilipino, pinagpala nyo. At lalabas po kami ng 2025, finishing strong. At lalong-lalo na po yung word na nilakaran namin, 2025, yung walking in faithfulness. Pinatunayan nyo na mabuti kayo, tapat sa aming buhay dahil kami po yung naging tapat sa inyo. Dininig nyo po yung aming mga panalangin. Salamat din po sa kalakasan, kagalingan, especially kay Tita Norma. Salamat sa supernatural na pagkilos nyo sa kanyang buhay, na hawak nyo. Salamat may doktor, salamat may mga gamot, pero salamat sa inyong kalooban, purpose, palagi ang magaganap sa kanyang buhay. Salamat din po sa mga nasa ospital na may karamdaman. Kayo po yung nagpapalakas sa kanila. Jesus reign over the Philippines. Jesus reign over our family. Thank you po na ang inyong mga salita lagi ang aming direction ng aming buhay. Nagbibigay sa amin ng kapayapaan, may clarity, at inspiration din ito, at instruction din po ito sa aming mga buhay. Bless niyo ang bawat isa na naririto, maging yung mga nasa tahanan, nasa ibang bansa. Kami po'y lagi nagpapakumbaba at umaasa lamang kami sa inyong habag at grasya. Nakatatayo kami dahil sa inyo lamang grasya. Salamat sa dinadagdag niyong buhay sa amin, na dadagdagan niyo na naman ang taon namin ngayong taong 2026. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, glory to God po. At Happy New Year po sa buhay po ng bawat isa. Talang ko po, naging masaya po yung Pasko natin. Nakapiling natin yung ating mga mahal sa buhay. Yung iba ay nakapunta sa mga reunion. So, patuloy po nating i-enjoy at matatapos po ang taong ito na konektado tayo sa Diyos, konektado rin tayo sa ating pamilya, konektado tayo sa ating kapwa. Bagaman hindi po natin napagbigyan lahat sa dami po ng mga nag-iimbita. Amen? So, pero sa panalangin naman ay yung hindi nating kayang abutin ng kamay, ay kayang abutin ng panalangin. Ano po? Kaya po, maraming salamat po sa Diyos kung tayo may mga nagkaroon ng sipon, ubo, sakit ng lalamunan. Hindi po magtatagal yan. At pinapagaling po yan ng Diyos. Ano po? Kahit po ako ay nakaranas din ng pananakit ng lalamunan. Pero salamat po sa Diyos dahil sapat po ang Kanya pong grasya. Palakpakan po natin ang Panginoon. At salamat sa patuloy niyo pong pag-share dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. At naging matagumpay po yung word natin, 2025, na walking in faithfulness. Pinatunayan ng Diyos. Amen? Yun naman ay hindi na natin kailangan isa-isahin. At pinalakas tayo, pinasaya tayo ng Diyos dahil totoo ang Diyos. Tapat siya sa atin at sinisikap natin na patuloy tayong maging matapat sa Kanya. Sapagkat may sukli po yan. Maranasan po ng mga anak ng Diyos yung special blessing. Hindi lamang po common blessing. Ang Diyos naman ay nagpapala sa lahat ng tao eh. Common lamang po yung common. Pinauulan niya sa lahat ng tao. Pinasisikat niya yung araw. Mateo 5:45, yun po'y common blessing. Yung hininga, common blessing po yan. Pero yung special blessing, yan po ay natatamo ng mga nagsisikap na lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen? At yun po yung ating tagumpay. So ngayon pong 2026, noon,
ang ating pong word ay walking in faithfulness. Ngayon naman po ay walking in integrity. So, mahalaga po ito. Ano ho? Pag sinabing integrity, ay, di ba sabi niyo, kanino bang anak yung mga bata ngayon, kababait na mga yon, di ba? So, may po yun no? Integrity yun di ba? Sino ba yung mga magulang ng mga anak na yun, ng mga bata ngayon, di ba? So, integrity po yan. So, yan po yung ating tatalakayin ngayon at yan po yung lalakaran natin ngayong 2026. Mahalaga po kasi may focus. No, ito naman ay word natin sa charts, pero alam ko naman araw-araw na-encounter natin ang Diyos. Lagi siya may bagong salita sa ating puso. Pero napakahalaga po nito. Ano ho? Sabi po rito sa Kawikaan 22 verse 1, mas mabuting piliin ang malinis sa pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Di ba? So, ang tinutukoy po ditong malinis sa pangalan, si Jesus po yon. Amen? At di ba sabi po dun sa Philippians chapter 2 verse 9 to 10, ibinigay ang pinakamataas na pangalan sa Panginoong Jesus. Ano ho? Lahat ng tuhod ay luluhod, magsasabi na siya ay Diyos, at siya po ang ating tagapagligtas. So yung pagka binanggit yung pinakasikat na pangalan ay pangalan na Jesus Kasi siya punong-puno ng integridad. We are not perfect, pero sinisikap natin na tularan siya. Amen? Sapagkat siya po yung ating Panginoon di ba? Siya yung ating sinasamba, di ba? Pagka ang Diyos mo ay drug lord, magiging drug lord ka. Amen? Pagka ang Diyos mo ay pagka yung laging pinupuntahan ay gambling lord, ay yun ang Diyos mo, gambling lord. Pero tayo, si Lord Jesus, kaya praise the Lord po tayo. Amen? So mahalaga po ito. Kasi ito po yung value ng ating buhay. Ano? Kasi yung importansya at value ng buhay, hindi po nasusukat dyan sa posisyon o tinatangkilik, kundi nasa panloob yan sa karakter na ipinamumuhay natin yung nais po ng Diyos. Ano ho? Kahit ang daming tukso sa mundong ito, kahit ang daming temptation, pero sinisikap natin na ingatan ang pangalan ng Jesus sa ating pong mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. How to walk in integrity. So, 2026. Paano tayo makakalakad sa buhay na may integridad? Alam niyo po sa Bible, hindi naman perfect di ba? Yung Samaritan, bagsak din yung kanyang integridad. Pero inayos ng Diyos Di ba? Binuo yung wasak. Si Zaccheo, bagsak din ang kanyang integridad kasi sabi ng mga tao, kurap yan. Pero nung ma-encounter niya ang Diyos, naayos ang kanyang buhay. Amen? Marami. Si David, di ba? Si David ay nagkamali din. Pero ang ganda ng ending ng buhay niya. Amen? Bakit? Konektado po siya sa Diyos. Ganon din po tayo. Tayo po ay may iba-ibang pinagdaanan. Para tayong mga tupang ligaw, marami tayong mga bisyo, kung ano-ano. Pero salamat sa Diyos na na-encounter natin ang Panginoon Jesus. At siya yung punong-puno na integridad na ipinapasa po sa atin. Amen? Ay dito po, di ba, yung mga lalaki dito, mga dating maglalasing. O ngayon ay lasing na po sila sa banal na Espiritu. Amen? Hello? Kasi nga, ang Diyos po ang magbabago ng buhay, hindi po tao. Hindi po relihiyon, kundi ang relasyon kay Kristo. How to walk in integrity. 2026. Number 1 po, discipline. Amen? Mahalaga po kasi talaga yung disiplina. Amen? Hello? Bahagi po ito ng ating buhay. Sabi po rito sa 1 Corinthians 9:25 to 27, sabi po ni Paul dito, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang.
Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Si Pablo po, hindi po ito perfect. Siya po ay dating mamamatay tao. Isa siya sangkot doon sa pagkamatay ni Esteban. At taga-usig siya ng Kristiyano. Pero natuto siyang magdisiplina nung ma-encounter niya si Jesus. Naunawaan niya yung kahulugan ng buhay. Sabi po rito, niyo po, anak, sabi dyan, alam ko, ang daming answer prayer sa atin eh. Amen. Lahat tayo, walang nilampasan ng Diyos eh. Mga sinagot yung panalangin, mga na-promote. Amen? Pamilya, church, mga anak ninyo, apo nyo. Sabi po rito, kapag nasagot na ang ating panalangin sa Diyos, siyempre ang Diyos mabiyaya eh. Naranasan natin yung special blessing. Kapag nasagot na ang ating panalangin sa Diyos, hilingin naman natin ang disiplina para mapanatili ito. Hindi lang answer prayer. May pwedeng mawala yan. Amen? Hello? Kung hindi tayo magiging disiplinado. At karunungan para mapalago natin. Siyempre, wisdom guided tayo. Parang ganito yan eh, di ba? Yung mga tumama sa loto, walang wisdom. Hindi naman lahat, Yung marami na pa ako nabalitaan, madaling naubos kasi walang wisdom. Amen? At saka, siyempre, marahil kasi hindi naman tayo tsamba-tsamba eh. Hindi tayo, kundi yung ating biyaya ay pinagtatrabahuhan natin. Pinagpapawisan natin. Hindi tayo umaasa sa mga instant. Amen? Hello? Kundi doon sa alam natin na kalooban ng Diyos. Kapag isang bagay kasi na nakuha natin, na nagkasala tayo, ibig sabihin noon, hindi galing sa Diyos yun. Amen? Pero pagka isang bagay na nakuha natin, na hindi tayo nagkasala, wala tayong sinagasaan, ibig sabihin noon, ay kalooban ng Diyos yun. Kasi sabi po doon sa Santiago 1:17, ang lahat ng mabubuting kaloob ay buhat sa Diyos. Hello? So, tingnan po ito. Magkaiba po ang image sa karakter. Gusto ko po ipaliwanag ito. Magkaiba ang image sa karakter. Ang image ay kung paano tayo nakikita ng tao. Amen? Kung paano tayo nakikita ng tao. Ibig sabihin niyan, panlabas lang po yan. Amen? Presentation. Hello? Reputation. Diba? Sa tao yan eh. Diba, mga tao yan. Diba, mga tao, marami po sa tao, man pleaser. Diba? Kasi pag man pleaser po tayo, magme-maintain tayo. Magme-maintain po tayo. Kasi pag wala ka ng, di ba, halimbawa, hindi naman lahat, marami ring mabubuting politiko. Halimbawa, ikaw ay politiko. Pag wala ka nang naibigay, ay hindi na sa iyo yon. Amen? Hello? Kaya nga, mahirap pong manungkulan sa gobyerno, di ba? Kasi magme-maintain ka eh. Hello? Pero, kasi nga po, yun po ay man pleaser. Pero tayo, ang ating pinaparangalan ay Diyos. Kaya ang image po ay, ito po ay panlabas, presentation, reputasyon, impression natin sa iba. Para bang lumalakas tayo para bigyan ng kasiyahan yung iba. Nung araw po ako, para matuwa sa akin, hindi pa ako Kristiyano noon, hindi ko pa naranasan yung encounter kay Jesus, kapanganakang muli. Wala akong relasyon sa Diyos. Inuubos ko po yung aking pera bumibili po ako kahong-kahong beer, may pulutan pa, para matuwa sila sa akin. Amen? Hello? At minsan nagkakagulo pa. Kasi pagka mga lasing na, mga hindi na alam ang ginagawa. Kasi nga, man pleaser. Amen?
So, ang tawag po dyan ay image lang. Kaya nga, di ba yung iba, sabi po ng iba ay, magaling ka lang sa kanila pag may pera ka, pero pagka wala na, hindi ka napapansinin. Di ba yan yung mga himutok eh. Minsan nakikita ko sa Facebook eh. Pag daw wala ka ng pera, wala ka ng kwenta. Amen? Kasi nga, kulang sa ugnayan sa Diyos. Dapat ang ipiniplis natin ay Diyos. Kaya iba po yung image. Ang image ay kung paano tayo nakikita ng tao. Ang character naman, sabi po rito, ang character ay kung ano tayo kapag walang nakakakita. Amen? Panloob yan eh. Di ba? Panloob po ito. Sa puso. Ibig sabihin, panloob gaya ng motibo. Amen? Kahit hindi ka na-appreciate, pero malinis yung motibo mo. Pumunta ka rito, mahal mo ang Diyos. Gusto mong sambahin. Amen? Kahit hindi ka mapansin, pero napapansin ka ng Diyos. Amen? Naalala niyo po si Zacchaeus. Hindi siya pinapansin ng tao, pero napansin siya ni Jesus. Nandun sa itaas ng puno. Amen? Kasi condemn na siya. Amen? Kasi nga, dahil doon sa kanyang hindi mabuting gawa. Pero pinansin siya ni Jesus. Nakita ni Jesus na ang taong ito gusto magsisi, gusto magbagong buhay. Kaya sabi ni Jesus kay Zacchaeus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay niyo. Kaya tayo napapansin ni Jesus. Sabi mo sa katabi, napapansin ka ni Jesus. Kasi po, ang karakter ay kung ano tayo kapag walang nakakita. Kagaya po ng motibo, integrity, amen? Humility, obedience. Amen? Sino tayo pagka nag-iisa na tayo? Amen? Nakikita po ng Diyos po yan. So, yun ang pagkakaiba ng image sa karakter. Ang karakter ay kung ano tayo kapag walang nakakakita. Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Ang delikado dito ay ang ganda ng impression natin sa iba, pero mahina ang karakter natin. Kaya nga po tayo, di ba, tayo po ay nasa process eh. Talagang sinisikap natin, kaya nga disiplina eh. Amen. Kita niyo po yung mga manlalaro, talagang dinidisiplina nila yung sarili nila. Kasi may goal sila. Amen? At hindi mo makikita yan kung saan. Nandun lang sa gym yan, di ba? Nandun lang siya sa training. Talagang nakatutok siya doon. How to discipline ourselves. How to discipline ourselves. So, una po ay prayer and fasting. Ito ba ay biblical? Para bang ang hirap mag-fasting, di ba? Para bang sarap kumain. Hello. Ito ba ay biblical? Biblical po ito. Ginawa ito ni Jesus, ginawa ito ni na Esther, ginawa ito ni na Haring Hosapat. Siyempre, ginawa rin ito ni Nehemiah. Kasi ang katawan po natin, body, soul, and spirit. Yung katawan po natin, ito po ay nakokompose ng 3 bagay. Kaluluwa, espiritu, katawan. So, yung flesh po, ibang hilig nito. Kaya di ba may mga tao na babaero? Amen? Hello? Kasi flesh po yun hindi nila mapaglabanan yun Laman yun. Pero ang kailangan po talaga ang tao, may panganak sa espiritu. Maranasan niya yung born again experience. Kasi para lumakas yung kanyang spirit. Nung hindi pa tayo Christian, nakita yung may New Year's resolution di ba? Pagka po darating po yung taon, hindi na ako maglalasing, hindi na ako. Ang dami nating panata. Pero wala tayong magawa. 1 linggo, kaya mo. Pero 2 linggo, balikan na uli. Pagka nasipulang ka ng kumpare mo, barkada mo, tol, halika. Sama ka na uli. Laklak na uli ng mga nakalalasing, di ba? Kasi nga, mahina tayo. Kasi ang nag-ooperate sa ating flesh. Kaya kailangan mas malakas yung ating spirit. Kaya yung prayer and fasting, kasama po yan sa spiritual discipline. Amen? Alam niyo po,
personal testimony. Siyempre, di ba napakasarap na ma-share po sa inyo yung personal na karanasan. 2025, personal ko po ito. Alam ko po, may makukuha kayo dito sa patotoo kong ito. 2025, every Wednesday po, fasting po ako niyan. So sinasabi ko ito hindi para itaas ang sarili ko, kundi kilala ko na ang sarili ko. Kasi nung araw, nabuhay ako sa makalaman mundo Ayaw ko namang gawin. Nagsisisi ako pagkatapos, pero wala akong magawa kasi wala akong lakas. Pero isa ito sa naging sandata, yung matuto akong manalangin at mag-ayuno. Para bang pinapatay ng Espiritu ng Diyos ang gawa ng laman. Kailangan malakas yung spirit natin. Tingnan po, di ba, pagka nasa flesh ka, ang hirap manalangin. Ang hirap gumising sa umaga. Pero pagka guided ka ng Holy Spirit, nakakapanalangin tayo. Madali tayo nakakapasok sa presensya ng Diyos. Ibig sabihin, na-overcome mo yung flesh. Guided ka ng Holy Spirit. Amen? Kaya yan po yung kagandahan ng ma-encounter natin ang Panginoong Yesus. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu. At sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin at sasamahan pa ng fasting. Ito naman kung saan kayo maluwag, kasi po, sa personal kong karanasan, kinakargan ito halimbawa, itong linggong ito, araw ng Lunes, yung buong linggo, pinag-pray mo na yun. Grabe. Kasi itong prayer and fasting devotion yan Kasi siyempre, nandoon, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pero kinakarga nito, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Biyernes. May focus ka ngayon. May focus ka. Hindi ka madidistract kasi alam mo na ang gagawin mo Martes, nakaprograma na yon. Martes, mamamalengke ka. Hindi mo sisirain yun kasi pinag-pray mo yun Miyerkules, nasa cell group ka. Walang makakagiba noon. Yung buong linggo, hanggang sa nakapokus ka doon kasi pinag-pray mo na yon. Ginagawa ko po yan. Kaya pagka every Wednesday, huling Wednesday na po sa 31, glory to God. Dahil alam po ni Ma'am yan, na-maintain ko po yan every Wednesday. Pagka may mentoring tayo dito. Uminom ako ng tubig. Pero nakita ko, effective. Tsaka may healing anointing din. May healing din Kasi parang pinagagaling din pati physical nating katawan. Although minsan sipon, ubo, lagnat. Pero may healing din Amen? Lumalakas yung ating katawang physical din Hello? Kaya, subukan nyo po. Ito ay isa sa pundasyon. Biblical ba ito? Biblical po, ginawa ni Jesus to Kasi ang laban po dito sa mundo, hindi naman physical Hindi naman, para manalo ka, hindi kailangan may Armalite ka. Hindi kailangan may automatic carbine ka. May M14, may Garan, may 45. Ang sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5, bagaman ako'y nabubuhay sa mundong ito, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundo, kundi ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos na nagpapaguho ng mga kutak. Sinisira ko ang mga maling pangatwiran at sinusugpo ang pagmamataas laban sa Diyos. Hindi po yun physical kasi ang laban Kapag physical po ang laban, wala po tayong panalo. Bakit? Magagalit tayo. Amen. Pag nagalit tayo, mapupunta tayo sa kulungan. Di ba? Marami nang nakabilanggo. Kasi sa daan lang, di ba, hindi nakapagpigil. Di ba? Minsan nagkakabarilan. Kasi nga po, hindi physical ang labanan. Ngayon, kapag grounded tayo nito, ng malakas yung ating intimacy sa Diyos, sa pamamagitan ng prayer and fasting, kaya nating magpasensya. Kontrolado tayo ng Holy Spirit. Amen? Isa po yan sa spiritual discipline. Lalo na po mga estudyante, mga nagtatrabaho. Grabe po yan. Kasi iba yung nakapag-pray ka bago ka pumunta sa iyong mga gagawin. Kaya dapat nga, ang totoo niyan, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, naipag-pray mo na yun Lunes pa lang, naipag-pray mo na yun Kasi may focus ka dun Amen? Pangalawa po, siyempre, yung read and listen to the Word of
God. So, mahalaga po habang kayo po ay, halimbawa, naglilinis po kayo sa bahay, nakikinig kayo. Hello. Ako habang naglilinis minsan dito sa church, kahit sa labas, lagi po nakakuha yung speaker. Kasi sabi ni Pablo, sabi po sa Ephesians 4:27, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ano po? So, nandoon po na huwag natin bibigyan ng puwang. Alam naman natin ang kaisipan natin, ito po yung battleground to eh. Marami pong isisiksik dyan ng demonyo para sirain ang focus natin. Ilalagay ng demonyo sa kaisipan natin, magalit tayo, ma-prostrate tayo. Pero kung narinig natin salita ng Diyos, kahit sa sasakyan, subukan mo na ikaw ay sa sasakyan ang pinatutugtog ng mga worship song, mga salita ng Diyos. Diba, sinabi naman ni Paul yan Philippians 4:8 dapat ang maging laman ng ating isip ay mga bagay na kapuri-puri, karapat-dapat, malinis, totoo. Diba? So, walang puwang ang kaaway. Tandaan po natin, nasa digmaan tayo. Nasa gera tayo. Ang buhay Kristiyano, gera po yan. Hindi po pakiyot yan. No, wala pong, yan ay gera. Araw-araw may labanan. Totoo po yung 1 Peter 5:8 na ang kalaban natin ay diablong umaatungal. Humahanap ng masisila. Pero kung tayo yung kaisipan natin, saturated po yung salita ng Diyos, hindi siya makakaisa. Amen? Bagaman, kung mga umaatak man, madali tayong nakakabalik. Hello? Yan po yung advice ko lang, nagluluto kayo, narinig nyo ay preaching, narinig nyo ay mga worship song. Kahit sa kayo pumunta, kahit sa bukid, may dala kang cellphone, grabe. Takot na takot sa'yo ang demonyo. Amen? Kasi wala siyang kapuwang-puwang eh. Amen? At ikaw ay laging handa. Matalas ang iyong na-detect mo, na-identify mo yung gawa ng kaaway. Yun po, read and listen to the Word of God. At syempre, yung worship and fellowship. Kagaya natin, ito po ay fellowship. Pagka umaga, nagdodonwats po tayo dito, may mga kasama tayong kapatiran. Fellowship po yun, sama-samang nananalangin. Pag cell group, mentoring, yan po ay fellowship. Kasi hindi natin kaya mag-isa talaga. Kailangan po natin ng isa't isa. Yun po yung sinasabi sa Hebreo 10:25 na huwag natin kakaligtaan ng pagdalo sa pagtitipon upang palaksin ng isa't isa. Isang tao nga magpatotoo dito na pinagpala ng Diyos, answer prayer. Masaya tayong lahat Malakas tayong lahat Di ba? May kabataan ditong magpatotoo na nakatapos ng pag-aaral, nakapasa sa board. Lahat tayo masaya, damay Yung atmosphere of thanksgiving, dala lahat Di ba? Ibig sabihin may Diyos. Our church is a church of answered prayer. So how to discipline ourselves? Prayer and fasting. Read and listen to the Word of God, worship and fellowship. Ito po ay ini-impart ko po sa inyo at darating po yung araw, gagamitin din po kayo ng Diyos. Marahil dalhin kayo sa ibang bansa, dalhin sa ibang probinsya, tandaan natin, ang laban hindi physical. Yung po sinasabi sa Ephesians 6:12, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi hukbong kasamaan sa himpapawid. Kaya isuot nyo, sabi doon, di ba? Belt of truth, breastplate of righteousness, gospel shoes of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, yung kumpletong sandata. So, hindi pang-physical na laban. Amen? Yan po ay karagdagang sandata natin para madisiplina po yung ating sarili. Ano po? So, alam niyo po, personal testimony ko po, kaya kami ni Mrs. 2025, buong taon po namin pinapanalangin ito ang mag-asawa. Unang-una po, narinig naman nyo yan dito pagka Wednesday, o minsan sa prayer works. Ang unang-una po namin pinagpe-pray, sa personal po namin ni Mrs. yan, una po, huwag magkasala sa pera. So alam naman natin na ang issue ngayon puro pera. Amen?
Yan po yung una namin. Kasi pwedeng wasakin ka ng demonyo dahil lang sa pera Amen? At yan ay ginawa ni Satanas kay Jesus. Inalok siya ng kayamanan. Hindi po masama ang pera. Kailangan po natin yan. Pero dapat isa sa po pinagpe-pray natin yan. Huwag tayong magkasala sa pera. Pangalawa po ay huwag magkasala sa adultery. Ano ho? Pag sinabing adultery, ako po, isa lang asawa ko, ang pinakasalan ko si Mrs. Kaya isa ko pong asawa. Amen? Hindi ako pwedeng butasan ng demonyo. Amen? Sapagkat lingkod po ako ng Diyos. Hindi kayo maniniwala sa akin kung ako'y bilang pastor na babaero. Amen? May lihim na ginagawa. Kaya yan po yung 4 na lagi namin pinapanalangin. Huwag magkasala sa pera. Huwag magkasala sa adultery. Amen? So, pangatlo po ay huwag magkasala sa kataasan. Siyempre, isang paraan din po na para pabagsakin ni Satanas ang tao, kataasan. Nakita naman natin issue sa Pilipinas, di ba? Mga nasa higher position. Pero hindi yun ang importansya ng tao kahit na ikaw ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, pinakasikat, mataas na posisyon, kung galit naman lahat ng tao sa iyo, di ba? Pero kahit ordinary kang tao na meron ka integridad, irespetado ka. Hello? Kaya napakahalaga po ng yung anointing of humility. Ano ho? At Jesus naman po ang ating idol di ba? Tuusin mo mula sa itaas, nagpakumbaba siya, inabot niya tayo. Siya ay Diyos, ipinanganak siya sa sabsaban, sa koral ng hayop. Amen? Simbolo po yun ng pagpapakumbaba. Tayo nga dito, marami po dito, si Sarian. Amen? Hello, naka-aircon pa. Pero si Jesus po, sa katabi niya, mga kambing na ipanganak. Siguro, magasgas yung mga, marami doong Makati. Amen? Hello? Bakit doon siya pinanganak? Ibig sabihin po noon ay mababang kalagayan. Amen? Sapagkat alam niya po yung mission niya dito sa lupa. Pang-apat po ay siyempre, yung prayer po natin ay huwag magkasala sa maling katuruan. Ano ho? Tayo po nakadepende sa salita ng Diyos, siyempre, at doon sa guidance ng Holy Spirit. So kami po mag-asawa yung lagi po ang pinagpe-pray namin. Huwag magkasala sa pera. Pangalawa, huwag magkasala sa adultery. Pangatlo, huwag magkasala sa kataasan. At huwag magkasala sa maling katuruan. Siyempre, may nakikinig sa iyo. Di ba? Kasi tayo naman lahat, leader kung magulang ka, leader ka ng pamilya mo. Kung guro ka, leader ka ng mga estudyante mo. So, manager ka, supervisor ka, leader ka noon. Lahat ng mga yan, nakadepende sa atin. Amen? Nakatingin sila sa atin. Kung malakas tayo, lalakas din sila. Hello? Kaya nga po, yun ay personal namin patotoo. 2025, buong taon yun. Kasi mahalaga po yung integrity. Amen? Marami tayong may lalapit kay Kristo. Alam ko naman po, lahat tayo ay sinisikap na gawin ito. At gusto po natin na lahat tayo po ay magtagumpay. So, ito po ay ginagawa natin na maging bahagi tayo ng solusyon ng problema ng ating bansa at ng buong mundo. So, palakpakan po natin ang Panginoon. So, paano po yung, paano lumakas sa integrity? Number 1, discipline. May sasakripisyo tayo, di ba? Pagka alam mo kung nasa tama kang lugar. Amen? Alam mo yung lulugaran natin. Ibig sabihin, mapipili natin yung lugar na ligtas. Di ba nung araw, nung wala pa tayong relasyon kay Kristo, kung saan tayo naroroon. Amen? Pero ngayon, alam na natin yung kung saan natin mapoprotektahan yung ating sarili. Amen? Doon nagsisimula yung integrity. Number 2,
So, paalala po, dito sa, titin nyo po, paalala po bago tayo pumunta sa number 2, paalala po ni Pablo doon sa text natin. Sabi niya doon sa 1 Corinthians 9:27, si Paul, sabi niya, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Sinasanay niya, sinusupil niya, sarili niya, ang kanyang katawan para ma-maintain niya. Yung pagiging disiplinado. Kasi baka pagkatapos niya mangaral, siya naman ang mawala doon sa kanyang focus na pinapagawa ng Diyos. Hello. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2D. Una po ay discipline. Number 2 ay discernment. Pag sinabing discernment, ay na-identify natin, nadadiagnose natin, nalalaman natin yung tama at mali. Iyan po ay gift of the Holy Spirit. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 10, may pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung alin ang kaloob mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at ang iba naman ay magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ang keyword dito, may pinagkaloobang malaman ang kaloob mula sa Diyos at yung sa hindi. Di ba kasi sa mundo, meron totoo po kasi yung may espiritu ng demonyo, meron namang magkaiba po yan, espiritu po ng Diyos. Magkaiba po yung gawa niyan eh. Pag sa Diyos, puro kabutihan yan. Puro sa ikalalakas ng tao, ikatitibay, sa Diyos po galing yan. Pero yung mga pagpatay, pagnanakaw, yan ay nasa John 10:10. Amen? Mapapansin niyo yung magkaiba yung espiritu ni Satanas at saka ni Jesus. Sa John 10:10, sabi po doon ay si Satanas ay pumarito sa lupa para pumatay. So, espiritu ni Satanas yun. Magnakaw, espiritu ni Satanas yun. At manira. Kaya yung maninira, hindi rin galing sa Diyos yun. Amen? Ayun ang sabi po sa John 10:10, hindi po ako may sabi. Pero ang sabi po doon, si Jesus ay naparito sa lupa para magbigay ng buhay na ganap at kasyasya. Kung si Satanas pumapatay, si Jesus bumubuhay. Binubuhay niya yung mga pangarap natin. Kahit sino pa man tayo, ano man po yung pinagdaanan natin, binubuo tayo. Binabalik po yung integridad natin. Si Maria Magdalena, itinaas ng Diyos yung bagsak na ang kanyang integridad. Pero binangon ng Diyos siya. Yung lalaki na sa sementeryo na nakatira, bagsak na yung kanyang integridad, dignidad, 2,000 demonyo nasa katawan niya, pinalayas ni Jesus, naging evangelist. Binuo na Jesus. Inayos na Jesus ang kanyang buhay. Kaya si Satanas pumapatay, si Jesus bumubuhay. Hello? Si Jesus naman nagbibigay, si Satanas nagnanakaw. Binigay ni Jesus ang kanyang buhay sa atin para maligtas tayo, mapatawad tayo. Amen? Si Jesus naman nagbubuo. Amen? Kahit pa sino tayo, we are not perfect, pero inaayos tayo ng Diyos, yung buhay natin. Dahil lang sa kanyang habag at grasya, pinaprocess niya tayo. Isang araw gagamitin tayo ng Diyos. Kasi kahit sino ka pa man, ano man pinagdaanan mo, huwag kang pakondem sa demonyo. Tayo po ay tinawag ng Diyos. May purpose ang Diyos sa atin. Hello? Kailangan lang ma-discern natin yung sa Diyos at yung sa hindi sa Diyos. Amen? Alam niyo po si Nehemiah. Alam naman ninyo yung story ni Nehemiah. Dito nag-operate yung discernment spirit ni Nehemiah Kasi 'di ba, si Nehemiah ay sumisimbolo din siya sa Panginoon Jesus di ba? Bakit? Si Jesus, magandang katayuan niya sa langit. Siya ay nagpakumbaba, pumunta sa lupa.
para tayo patawarin, iligtas. Si Nehemiah, ang ganda ng trabaho niya. Siya ay nagtatrabaho sa palasyo. Pero sinikap niyang makauwi sa kanyang kababayan, sa Jerusalem, para muling ibangon yung nawasak na wall of Jerusalem. Buuin. Sapagkat yung wall of Jerusalem po, ito po ay depensa. Protection ito para ligtas yung tao sa isang kaharian. Sa spiritual po, ito yung ginawa ni Jesus naman sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinoprotektahan tayo, pinatawad, niligtas. Amen? So ngayon, ito po si Nehemiah, nung binubuo nila yung wall of Jerusalem, may opposition. Tandaan nyo, ano man pong bagay na gagawin natin, na ipaglalaban natin para sa Panginoon, hindi mawawalan po ng opposition. Hello? Lahat ng anumang pangarap natin na ayon sa kalooban ng Diyos, may mga hadlang yan. Kaya nga tinuturoan tayo ng Diyos makibanga eh. Kagaya po ni Nehemiah, nung binubuo po nila yung wall of Jerusalem, gusto siyang ambusin. Gustong huwag matuloy yung pagbubuo ng wall of Jerusalem. At nandyan po sina Sambalat, sina Gesem, at sina Tobias. Ano po? Tanyo po, basahin ko po ito sa Nehemiah 6, chapter 6, verse 2 hanggang 4. Inanyayahan ako ni Sambalat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng Uno. Alam kong may masama silang balak sa akin. Na-discern niya na itong mga taong ito, hindi maganda ang layunin sa akin. Papatayin ako ng mga nito. Patutumbahin ako ng mga ito. May hindi maganda intention nito. Na-discern po ni Nehemiah yon. Kaya't nagpaalala ako, kaya nagpadala ako ng mga sugo, sabi po ni Nehemiah, para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito, kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. 4 na beses nila akong inanyayahan, 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Grabe. Ayaw po ng mga taong ito na mabuo yung wall of Jerusalem. Kaya di ba, parang ganito yan eh. Di ba pagka tayo may sinisira ng salita ng Diyos, especially marahil family natin, kamag-anak, lagi may hadlang. Amen. Hello. Para bang isasama natin sa church, ang daming hadlang. Amen. Ang mga tao busy. Ganun po talaga pag tayo po'y naglilingkod sa Diyos. Pagka may gusto tayong buuin, ayusin, lagi may battle. Ay yung pagpunta nga nyo po dito, di ba, may battle na. Di ba, minsan nasa bahay tayo, iinit ang ulo natin. Minsan nakasapatos na tayo. Nagme-medyas na, biglang uminit ang ulo mo. Dahil sumama yung loob mo, sumama na yung pakiramdam mo, naisip mo, huwag na ako tumuloy. Amen. Pero alam niyo po, dinadaya tayo ng kaaway. Kasi nga gusto ni Satanas, hadlangan yung ating pagsamba. Gusto niya na huwag tayong lumakas. Gusto niya huwag tayong gumaling. Amen? Kaya dapat mandirigma tayo. Amen? Kailangan nag-ooperate sa atin yung discernment. Alam ko ito hindi galing sa Diyos. Ito'y atakla ng kaaway. Kagaya po ni Nehemiah, na-discern niya yung plano sa kanya. Aambusin pala siya. Pero hindi niya pinagbigyan. Ibig sabihin, nag-ooperate sa kanya yung discernment spirit. No, hindi po masama maging mabait. Pero kailangan ng mag-ooperate yung discernment spirit. Kasi marami pong mababait na naloko eh. Amen? Marami mababait na nadaya. Hello? Kasi nga, hindi nag-ooperate yung discernment. Kailangan marunong din tayong ma-identify kung maganda yung layunin ng tao. Maganda yung motibo. Baka hindi mo alam, itutumba ka na pala eh. Amen? Hello? Kaya nga di ba kahit sa Facebook, dapat ma-discern din natin yung mga scammer. Hello? Kaya mahalaga po ito, kagaya ni Nehemiah, hindi po napigilan. At ang ginawa naman nabuo. Nabuo po yung inilagay ng Diyos kay Nehemiah na pangarap
Kasi po, ang istorya po kasi nito, yung governor po dati kasi, nung yung governor na pinaltan ni Nehemiah, ay kura po yun. Yun po yung nagpahirap sa mga tao. Yun po yung, kaya nga po, nagkasala ang mga tao. Amen? Pero nung si Nehemiah na, yung namahala, amen? Gumanda po yung takbo ng Jerusalem. Amen? Pero ito po yung ginawa ni Nehemiah. Una, ano ang ginawa ni Nehemiah? Nag-pray lang siya. Actually, hindi lang siya nag-pray, nag-fasting siya. Sabi po ng mga Bible scholar, 3 to 4 months siyang nananalangin. Nag-ayuno para lumapit sa hari. Napayagan siyang umuwi. At to make the long story short, pinayagan siya ng hari. At nagplano siya kung anong dapat niyang gawin. Amen? Sinuportahan siya ng hari yung mga kailangan niya. Amen? Tapos action. Kaya ngayon 2026, pray, plan, action. Sabi mo sa iyong katabi, pray, plan, action. Kasi alam ko, ang bawat isa sa atin may mga goal. So, hingin natin yung gabay ng Holy Spirit. Doon sa mga plano natin, may opposition po dyan, may hahadlang. Pero tandaan nyo, kahit anong ungol ng demonyo, ingay ng kaaway, pagka yung tayo nagpe-pray at pinagkatiwala natin sa Diyos, hindi tayo kayang pabagsakin. Amen? Natapos nga ang 2025. Tusin niyo po, natapos po yung 2025 ay nandoon po na marami nagkasakit, pinagaling. Binagyo tayo, nalindol tayo. Yung mga kabuhayan natin, wala naman nasalanta. Napagpala pa ang ating mga anak at apo. Kasi nga po, alam niyo po kung bakit nilakaran natin yung walking in faithfulness. Basta po yung word na yon, walking in faithfulness, grabe, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Amen? Hindi ka ipapahiya ng Diyos. Talagang gagawin niya yung pabor. Mamamangha ka. Magpapatotoo ka rito. Totoo. Yung word ng 2025, walking in faithfulness. Ngayon naman po ay walking in integrity. Siyempre, kasama sa integrity yung una, discipline. Pangalawa po, discernment. Kagaya po ni Nehemiah. Pangatlo, siyempre, kailangan natin ng dedication. Hello. Sabi po ni Paul dito sa Pilipos 3:14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So, ganun po ka-dedikado ang si Paul. Para magkaroon tayo ng dedicated life, siyempre, mahalaga alam mo yung purpose kasi anak nandyan yan. Pagka hindi kasi natin alam ang purpose, ang dami nating sasayanging panahon, oras, kung saan tayo mapupunta, masasayang, magastos, lahat. Pag hindi natin alam yung purpose. Kaya discover, amen, develop, dedicate, yung mga gifts natin, ano ba yung purpose? Kasi ang mangyayari niyan, mamumuhay lang tayo sa flesh. Walang kwan yun. Common blessing lang. Bakit hindi natin maranasan yung special blessing? Kasi nga wala tayo sa purpose. Pero pag nasa purpose ka, kahit pagod ka, hirap ka, kasi alam mo yung purpose ng Diyos. Amen? Iba ang image kaysa character. Kahit walang pumapansin sa iyo. Basta, alam mo, kasi ang tao, walang magagawa sa iyo yan eh. Image lang yan eh. Reputasyon lang yan eh. Pero kung yung character ang malakas sa atin, ang Diyos kasama natin. Una po yung purpose, pangalawa, consistent. Yung dedicated life, consistent ka. Bumagyo man, umulan. Hindi tayo conditional. Pag gusto lang natin, saka natin gagawin yung isang bagay. Nabubuhay lang tayo sa pakiramdam. Siyempre, hindi naman lagi tayong malakas eh. Di ba? Nangihina din tayo. Hello? Hindi lahat, yung pakiramdam mo kahapon, hindi mo masasabi na gano'n din ang pakiramdam mo ngayon eh.
Pero hindi tayo nakabatay sa pakiramdam, kundi doon sa consistent. Yun ang titingnan sa atin ng Diyos eh. Amen? Di ba minsan may mga sipon-sipon na tayo, ay sinisika pa rin natin parangalan ng Diyos. Alam po ng Diyos yan. At yung focus. Amen. Siyempre, pagka dedicated life ang buhay natin, alam natin yung purpose, consistent tayo, may focus tayo. Alam natin na yung ginagawa natin ay hindi tayo sumusuntok sa hangin. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:26, tumatakbo ako sa isang tiyak na patutunguhan, hindi ako sumusuntok sa hangin. Sabihin kung sa mananakbo, naka-focus siya sa finish line. Alam niya yung daan niya. Amen? Kahit nadara pa, kahit sugat-sugat na po yung tuhod, at pagod na, pupunta pa rin siya sa finish line. Kasi may focus. Siyempre yung pang-apat, consecrated life. Kasi totoo naman po ay ito talaga ang susi consecrated life eh. Kahit sa ating bansa, yung momentum ng cleansing. Kasi purity brings revival. Maniwala po kayo. Basta yung diyan nagsisimula yan eh, consecrated life. Bagaman paulit-ulit ko po itinuturo ito. Pero ito talaga ang susi. Consecrated life. Character po kasi yan eh. Amen? Hello? Sinisikap natin yan. We are not perfect, pero consecrated life brings anointing. Hello? Pag anointed ka, blessing ka sa iba. Yung mga kabataan dito, bakit? Blessing sila sa iba. Kayo po mga magulang, bakit tayo blessing sa iba? Ibig sabihin, may anointing. Authority. Ang tapang po ay yung authority, nakukuha yan sa consecrated life. Di ba? Paano mo iimbestigahan yung mga nagkasala kung ikaw ay dapat yung imbestigahan, di ba? Hello? Kaya mangyayari sa tao, magsisisihan lang. Kaya importante po yung consecrated life, ito po ay nagbubuo ng authority. Yung tapang natin, hindi yung may dala kang tubo, hindi yung may dala kang pambugbog, kundi ang tapang natin ay galing sa power of the Holy Spirit. Yung tapang galing sa katotohanan. Hindi sa ingay, hindi sa lakas ng sigaw. Ang tapang hindi po yan. Hindi yung sa sigaw, lakas, ingay. Ang tapang, yan po ay sa panloob. Yung totoo ka, hindi, alam mo yung ginagawa mo ay malinis sa harapan ng Diyos. Yung authority po yan. Amen? At consecrated life brings strength. So, yan po lahat na yan ay magpuproduce po yan ng integrity. Tulad po ng ating napag-aralan, how to walk in integrity, discipline. Pagkatapos nating sagutin sa panalangin naman natin na yung disiplina. Para maingatan natin yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Para mapanatili. At humingi din tayo ng karunungan para mapalago natin. Discernment. Nasa mundo pa tayong ito. Sa mundong ito, dalawa lang ang klase ng tao, mabuti, masama. Bilang Kristiyano, madiscern natin ang gawang masama. Para hindi tayo madaya. At siyempre, dedication sa Diyos. Surrender life is a powerful life. Surrender life is a conqueror life. Surrender life is a overcomer life. Tayo po ay tumayo. 2026, yan po ang word natin. Walk in integrity. Kahit ordinary po tayong tao, pero yan yung ating value sa mundong ito. Malaki po yung impact niyan. Malaki pong may impluwensya natin. Marami tayong may impluwensyahan. Mga kaklase natin,
kasama sa trabaho, kapamilya, yung pamilya natin, lahat yan, makakakilala kay Lord. Kapag lumakad tayo sa integrity. Mga kamag-anak natin, kaibigan, mga taong konektado sa atin. I speak Jesus. Ang pangalang Jesus po ang punong-puno ng integridad. Ang pangalang Jesus ang pinakamataas sa pangalan na ating tagapagligtas. Sa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay patungo sa Ama. Lahat ng tuhod ay luluhod, magsasabi na sa Jesus ay Diyos. Power, your name is healing, your name is love. Kung may sipong ka o bulag na nagre-release ang Diyos ng healing physically sa oras na ito. Habang inaawit natin ito, dinadalaw tayo ng Panginoong Jesus sa ating kalagitnaan, sa mga tahanan, sa ibang bansa. Powerful po ang pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus, may kasagutan sa ating panalangin. Every soul captured by the creation, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Nagpapanibago kang sigla. Kumunay ka sa Panginoon. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Lalabas tayo ng 2025, finishing strong. Malakas ka, matatag ka. May apoy sa puso natin. Dala-dala natin ang pangalan ng Jesus sa ating mga buhay. Bawat salitang lalabas sa ating bibig, maghahatid yan ng kaligtasan.
habang binibigkas mo ang pangalan ni Jesus, may binubuo siya. May tinatayo siya. Katulad ni Nehemiah, maraming hadlang, battle. Pero 52 days, nabuo nila ang wall of Jerusalem. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Ang pangalang Jesus ang nagbibigay sa atin ng integridad. Malinis na pangalang Jesus ang nag-ayos ng ating buhay, nagligtas ng ating buhay, at gumagamit sa ating buhay. Thank you, Jesus. Sa taong 2026, lalakad tayo walking in integrity. At makagawa natin ito, number 1, kailangan natin ng discipline. Kailangan natin ng discernment. Kailangan natin ng dedication. Kung paano tayo pinagtagumpay 2025, walking in faithfulness, naranasan natin yung favor, kamangha-mangha. Hindi niya tayo pinabayaan. Mas lalo na ngayon 2026. Mas marami tayong kaluluwang may lalapit kay Kristo dahil makikita nila yung integridad sa ating buhay. Hindi man tayo napapansin ng mundo. Ang mahalaga, dala-dala natin ang pangalang Jesus kasama ng ating pamilya. At ang ating pamilya ay balot ng dugo ni Jesus araw-araw. Nasa ibang bansa man sila, narito sa Pilipinas. Ngayon darating na New Year, walang mga ligaw na bala, walang mga aksidente, sakuna, ligtasin ang lahat sa pangalan ng Jesus. Even sa umagang ito, ang mga may karamdaman, pinapagaling mo, O Diyos. Sa pangalan ng Jesus. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Salamat sa supernatural na pagkilos nyo sa lahat ng may sakit. Especially kay Tita Norma, salamat po. Kanina pa lang, pinalakas nyo na siya. At sa oras pong ito, salamat po, masaya po kami dahil nandun yung atmosphere ng Thanksgiving. Pero 2026, may baon-baon po kami na yung disiplina, yung discernment at dedication sa inyo. At Lord, liliwanag kami sa mundong ito. Thank you po sa buhay po ng bawat isa, sa mga kids, youth, ama at ina, pinagpalaan nyo kami. I-bless din nyo po yung mga nasa tahanan, nasa ibang bansa. Pabuti ng pabuti, paunlad ng paunlad. Palago ng palago ang buhay, pananampalataya po namin sa inyong harapan. I-bless din nyo po yung mga resources, yung pinagkukunan po ng bawat isa. Ang mga magsasakayaanin na masagana, yung po mga naghahalaman. Lahat po ng mga negosyo nila, anumang uri ng negosyo, mag-harvest po sila. At yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, mapopromote po sila. At yung po ang banal OFW, i-bless nyo sila. Anointing of Abraham. Pagpapalain nyo kami sa loob at labas ng bansa. Ang mga anak ni Data po, kahit lahat sila ng entablado. Next year, marami rin pong gagraduate. Marami po makakapasa sa board. O Diyos, yung momentum ng promotion ay nananatili sa iglesyang ito. O Diyos, yung momentum ng answered prayer nananatili sa iglesyang ito. Dahil ginagawa po namin ang inyong kalooban. Lalakad kami na may integridad. Kung ngayon lang po kayo nakadalo, nasa tahanan man kayo, nasa ibang bansa man kayo, sabihin lang po nyo, Panginoong Jesus,
Salamat po ngayong umaga na nalaman ko na ang pangalan mo ay tagapagligtas. Malinis na pangalan. Nagpapakumbaba ako. Inaamin ko po, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon Jesus, salamat po na aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Lord, yung mga tumanggap sa inyo, pagpalain, nasa tahanan man sila, nasa ibang bansa man sila, narito sa Pilipinas, pagpalain niyo. Bless din niyo po ang mga OFW, maging masaya din sila sa darating na bagong taon. Ang pamilyang Pilipino, pagpalain ang buklod ng pag-ibig, pagmamahalan sa mga mag-asawa, mga anak. I-bless niyo. Salamat po, new things, new season sa darating na 2026, new idea. Lord, ang darating na New Year, masayang-masaya kaming sasalubungin dahil may baon-baon kaming anointing of integrity ay nasa sa aming mga buhay. Kami po yung nagpapakumbaba. We are blessing din lamang ang church na ito. Ang lahat po ng mga church sa Pilipinas, sa ibang bansa. Pagpalain, salamat sa mga kaluluwang lumakas, naligtas. At ang aming bansa, pagpalain nyo ang aming Pangulo, i-bless nyo. Ang bawat ahensya ng gobyerno, ipagpalain nyo. Ang Pilipinas, may maganda kayong gagawin. Kung may momentum man ng cleansing, pagkatapos nito, revival. Salamat po, punong-puno po kami ng pag-asa at masasalamat po sa inyo. We are blessed. We are anointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.